para makita ito ng mga, lalo na yung mga bata pang mga anak, no, yung mga high school, college, na yan, yung mga number 1 nire-recruit ng Kabataan Party List para sa kanilang pansariling interest. Hindi ba? Oh, i-share nyo ito now na mga friendship. Okay, i-discuss natin ang pahayag ng Kabataan Party List laban sa akin. Yung Kabataan Party List, makinig kayo. Yung mga miyembro ninyo, makinig kayo. Na may matutunan naman kayo at magkaroon kayo ng laman ng mga kokote ninyo at hindi na lang puro pagsasayaw sa TikTok ang inaatupag ninyong Kabataan Party List kayo. Kaya yung mga gustong bigyan ng warning ang kanilang mga anak tungkol sa Kabataan Party List na ating huhubaran ngayong tanghaling ito, ipaki-share na lang po ang video na ito now na. Click share. Ayan. Okay. Tuloy na tayo. Ano bang sinabi ng Kabataan Party List? May nagpadala sa akin dito. Sabi ni Kabataan Party List National Spokesperson and First Nominee Attorney Rene Co on the alleged violation of Article 59.3 of ICC Rome Statute. Sabi niya, Sasot is grasping at straws. Her interpretation that Article 59.3 of the Rome Statute was not complied with is erroneous and inapplicable. Sabi niya, Duterte may exercise said right to the competent authority of the custodial state. For this provision to even apply, he has to fly, since it was his regime's decision for the Philippines to exit the ICC to begin with. Thus, the execution of the arrest warrant from the ICC required the taking of Duterte to a custodial state. Ang VO mo, Atty. Rene Co, paano ka naging abogado? Paano ka naging abogado, Rene Co, ng Kabataan Party List? Ang bobo mo! Bobo. Ha? Anong sabi mo? Kailangan niyang lumabas kasi, kailangan niyang, IC required the taking Duterte to a custodial state. Are you stupid? Do you know what actually custodial state mean in the ICC Rome Statute? Uulitin natin. Okay? I'm not grasping at straws. Bobo kayo, Kabataan Party List. Kaya wag niyong iboto yan. Ginagawa kayong bobo. Yung mga kabataan, ginagawa kayong bobo. Ito ang batas, ICC. Article 59 ng Rome Statute. Hindi mo naintindihan na aking sinasabi dahil wala kayong alam sa international law. Mga Bex, magna cum laude ako sa Leiden University. Ulitin natin ang Article 59. Tatagalugin ko para maintindihan ni Atty. Rene Co ng Kabataan Party List. Yung mga sundalo, kanino kayo makikinig Kabataan Party List? So sa akin, Article 59, arrest proceedings in the custodial state. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provision. Ibig sabihin, yung state party na nakatanggap ng warrant of arrest, siya yung aaresto, siya yung custodial state, Atty. Rene Co. Ang bobo mo. Ano yung sinabi mo? Dahil umalis na ang Duterte administration, kailangan dalhin si Duterte sa isang custodial state? Does it make any sense to you, Atty. Rene Co? By what authority you will bring someone to another state? You are the custodial state. You implemented the arrest. Napakaliwan. Ng mga tao, bulag, bingi, hindi nila nakita yung nangyari. Ano sabi Anong sabi ni Torre? Hindi ba siya ang they are complying with the warrant of arrest ng ICC. That is the basis of the warrant of arrest. Ano sinasabi mo, kailangan i-fly muna si Duterte sa custodial state para mag-apply to. The custodial state is the one who arrested. Stupid! Napakalaki mong bobo. Diyos mio, grasping at straws. Ikaw ang grasping at straws. Hindi mo naintindihan batas. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender
shall immediately take steps to arrest the person in question. Who made the arrest? It is the Philippines. The Philippines is the custodial state. Stupid! Sino custodial state? Ano yun? You are... So what is the basis of your arrest? So mali na kagad kung sasabihin mo na kailangan mo nang dalhin si Duterte sa isang custodial state, what is din your basis for removing Duterte from the Philippines to another state? Patong-patong na lang yung katarantaduhan mo kasi even if I do agree with you, what is then your basis for removing Duterte from the Philippines and ano ba to? Flying him to another state. And then you violated the person's what? Right of liberty. What is the bakit mo siya tatanggalin sa Pilipinas at itatapon-tapon sa ibang bansa? What is your basis? Ang basis is yung ICC arrest warrant, Attorney Renego ng Kabataan Party List. Therefore, yung theory mo, ulitin natin yung theory mo, Attorney Renego, yung theory mo na kailangan mo nang dalhin si Duterte sa custodial state bago mag-affect ang kanyang rights, ay isang malaking calisthenics, legal calisthenics. The custodial state is the one who made the arrest. The custodial state is where the person was arrested. Saan inaresto si Duterte? Sa Pilipinas. So, ang custodial state, Pilipinas. Yung sinasabi mong, umalis na kasi ang Pilipinas sa ICC, kaya kailangan paliparin muna si Duterte sa ibang bansa. You are just making yourself more stupid. Your argument is this, dahil umalis na ang Pilipinas sa ICC, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, kaya si Duterte kailangan ilipad sa isang bansang may jurisdiction ng ICC. Are you this stupid? So what is then your basis for removing Duterte from the Philippines if the warrant of arrest has no longer a jurisdiction in the Philippines? Ano bang legal calisthenics ito, Kabataan Party List, Attorney Renego? Nagtapos ka ba talaga ng abogasya? Well, nagtapos ka naman, no? Kaya ka nga attorney. Pero kasi sa Pilipinas kasi, 5 units lang ang international law. Ulitin ko lang, magna cum laude po ako sa Leiden University. Kung may alam ka sa international law, you know Leiden University. At ako po ay natanggap na mag-masters ng international law sa Geneva Graduate Institute at tanungin nyo kahit sinong international, may alam sa international law, kung gaano kahirap makapasok ng Geneva Graduate Institute. Kaso meron akong isang offer, mag-PhD na international relations, nag-PhD na lang ako. Ikaw, 5 units ka lang na international law, be. Magna cum laude, Leiden University, natanggap sa Geneva Graduate Institute for Masters in International Law. Do you really think matatanggap ako sa Geneva Graduate Institute ng Masters in International Law nang wala akong alam sa na hindi solid ang background ko sa international law? That's stupid. Oh, sabi niya, yung execution of the arrest warrant from the ICC required the taking of Duterte to a custodial state. Ginago mo na yung sarili mo. So ano yung warrant of arrest ni Duterte sa Pilipinas? Bakit siya hineld? What is the basis of the warrant? Doesn't make any sense. Kahit grade 5 Attorney Renego, alam ito. Uulitin natin ang procedure, Attorney Renego, tatagalogin ko para maintindihan mo kasi baka hindi mo maintindihan kasi English yung Article 59. Ito yung arrest proceedings. Okay? Englishin ko muna kasi baka naiintindihan mo. Step 1, a state party which shall receive a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take step to arrest the person in question. So, sino naka-receive ng request ng arrest? Pilipinas, di ba? Sino ba? Meron pa bang iba? Meron pa ba ibang bansa, Attorney Renego? Wala naman, di ba?
Malinaw naman sa amin na Pilipinas yung nakatanggap. Kaya nga sila nag-implement ng warrant of arrest para arrestin si Duterte. Ano yung step 2? Attorney Reneco. Ang step 2, pagka-aresto, ihaharap mo sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Siya yung umaresto. Sino yung umaresto? Pilipinas. Anong ginawa ni Torre? Hindi ba niya inaresto? Ano yun? Rendezvous? Tay-atay? Ano yun? Ano ba to? Gathering? Ano yung ginawa ni Torre? Hindi ba arrest yun? Ano yung basis ng arrest niya? ICC warrant. So, wag mo akong paikot-ikutin, Atty. Reneco, dahil kayong Kabataang Party List, mahilig kayo magpaikot, kaya marami kayong nare-recruit na Kabataang Party List na sumasapi ng NPA. Wag niyo ako sabihin red tagging ako, dahil tumira ako ng Netherlands. Alam ko ang headquarters ng CPP-NPF sa Utrecht. Kilala ko kayong lahat. Alam ko lahat sino-sino kayo. Hindi ako nag-red tagging, be. Red tagging mo ako, papatawag natin yung mga nasa Utrecht. Saka magre-release ako ng CIA report na kasapi kayo. Diba, mga sundalo? Kanino kayo makikinig? Kabataang Party List sa akin. Ang linaw ng batas, inaresto si Digong. So, inaresto si Digong sa bisa ng ICC warrant. So, ang Pilipinas, ang custodial state, kasi siya yung nag-implement Siya yung umaresto. Ngayon, ang step 2, pagka-aresto mo, ihaharap mo sa competent judicial authority ng custodial state. Huwag ka na magpabale-balentong Attorney Reneco ng Kabataang Party List. Wala kang alam sa international law, be. Hindi ka mananalo sa akin dito. Ngayon, ginawa ba? Hindi, di ba? Ngayon, yung 59.3 ko, step 4 na yun. Hindi ka muna dumaan sa step 1, 2, 3, 4. Nag-jump ka sa 59.3. Nahulog ka sa bitag, napaghahalataang wala kang alam.